Sige. Ang malamig na boses ay pumunit sa tensyonadong hangin ng talyer. Kung mapapaandar mo ang kotseng yan, ibibigay ko sa iyo ang kahit anong piyesa na kailangan mo. Libre. Pero kapag pumalpak ka, huwag ka nang magpapakita pa sa Manila Precision Motors. Napalunok si Alena Reyes. Ang lahat ng ingay sa paligid, ang kalansing ng mga bakal, ang ugoong ng makina, ang tawanan ng mga mekaniko, ay biglang naglaho. Tanging ang mga salitang yun na lang ang umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang pisngi, isang pinaghalong galit at hiya. Napakuyom ang kanyang mga palad sa gilid ng kanyang kupasing maong. Ilang oras pa lang ang nakalipas mula nang bumaba siya ng bus mula probinsya. Dala ang pag-asa at ang listahan ng piyesang ibinili ng kanyang tatay Ben. Ngayon, heto siya. Nakatayo sa gitna ng pinakasikat na talyer sa Maynila. Hinahamon na parang isang pulubi. Hindi dapat ganito. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng pagtatanong. Pumasok siya sa malawak na garahe ng Manila Precision Motors, isang lugar na ibang-iba sa maliit na talyer ng jeepney ng kanyang ama. Dito, ang sahig ay makintab na semento, hindi lupang pinatigas ng langis. Ang mga sasakyang nakahilera ay mga modelong Europeo na kumikinang, hindi mga pampasaherong jeepney na may kanya-kanyang kwento ng biyahe. Ang amoy pa lang ay magkaiba na. Amoy mamahaling car polish at bagong leather, hindi ang pamilyar na amoy ng grasa at diesel. Manong, magtatanong lang po sana ako tungkol sa isang piyesa, sabi niya sa unang mekanikong nakita niya. Isang lalaking mayabang ang tindig at may name tag na LEO sa kanyang maduming overalls. Sinuri siya nito mula ulo hanggang paa, mula sa kanyang luma pero malinis na sapatos hanggang sa kanyang simpleng t-shirt at nakataling buhok. Isang nanggisi ang sumilay sa labi nito. Miss, baka naligaw ka? Bilihan ng bulaklak ang nasa kabilang kanto. Pangbarako ang lugar na to. Narinig ng ibang mekaniko ang sinabi ni Leo at nagtawanan sila. Hindi pinansin ni Alena ang pangiinsulto. Sanay na siya. Sa mundong ito, ang isang babaeng humahawak ng grasa sa halip na kolorete ay palaging isang katatawanan. Hindi po ako naligaw, mariin niyang sagot. Inilabas ang isang pirasong papel mula sa kanyang bulsa. Kailangan ko ng isang C38 fuel regulator para sa isang 1972 Porsche 911 Targa. Natigilan si Leo na wala ang kanyang nangisi. Ang pagiging tiyak ni Alena, ang modelo, ang taon, ang eksaktong pangalan ng piyesa ay hindi tugma sa inaasahan niyang reaksyon. At anong gagawin mo doon, miss? Ipapalamuti sa kwarto mo? Muli niyang kantyaw, pero ngayon ay may bahid na ng inis sa kanyang boses. Aayusin ko ang isang makina. Simpleng sagot ni Alena. Trabaho ko yon. Mekaniko ako. Ang huling dalawang salita ay nagdulot ng isa pang bugso ng tawanan. Mas malakas kaysa sa nauna. Si Leo ay umiling-iling na lang na parang narinig ang pinakanakakatawang biro sa buong mundo. Pangarap mo lang yan. Umuwi ka na, miss, at magluto ka na lang ng hapunan. Doon na napuno si Alena. Hindi ko kailangan ng permiso mo para gawin ang trabaho ko. Ang kailangan ko ay ang piyesa. Kung wala kayo nito, sabihin niyo lang para hindi masayang ang oras ko. Anong gulo to? Ang boses na yon, malamig, makapangyarihan. Agad na tumahimik ang lahat. Ang mga mekaniko ay nagsibalik sa kani-kanilang trabaho na parang mga batang nahuli sa paglalaro. Maging si Leo ay napaayos ng tayo, ang kayabangan ay napalitan ng isang pilit na paggalang. Isang lalaki ang lumabas mula sa isang opisina na may salaming pader. Matangkad ito, nakasuot ng plansadong polo, shirt at slacks. Ang kanyang sapatos na gawa sa katad ay kumikinang kahit sa madilim na sulok ng talyer. Ito si Marco de Salcedo, ang tagapagmana ng Manila Precision Motors, at sa paraan ng kanyang pagtingin kay Alena, para siyang nakakita ng isang pirasong basura na tinangay ng hangin
papasok sa kanyang malinis na teritoryo. Sir Marco Enrico, mabilis na sabi ni Leo. Itong babae, nagpupumilit na mekaniko daw siya. Naghahanap ng pyesa para sa isang vintage Porsche. Tumingin si Marco kay Alena. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Wala kaming ganoong piyesa na binibenta. Pero alam kong meron kayo, giit ni Alena. Ang kanyang boses ay nanginginig na sa pigil na galit. Ang talyer na ito ang may pinakamalaking inventaryo ng mga vintage parts sa buong bansa. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nakukuha ang kailangan ko. Isang saglit na katahimikan. Tinitigan siya ni Marco na parang sinusuri kung hanggang saan ang kanyang tapang. Pagkatapos, ay isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa labi nito. Isang ngiting hindi abot sa kanyang mga mata. Iginawi nito ang tingin sa isang sulok ng garahe, kung saan may isang sasakyang natatakpan ng isang makapal at maalikabok na lona. Mayroon nga kami, sabi ni Marco. Ang boses ay may halong panghahamak. Itinuro niya ang nakatakip na sasakyan. Ang piyesang hinahanap mo ay nasa kotseng yan. Ang nag-iisang Porsche 911 Targa dito. At doon sila bumalik sa kasalukuyan sa hamon na binitawan niya. Tumingin si Alena mula sa mapanuring mukha ni Marco patungo sa nag-aapoy sa galit na si Leo at sa wakas sa misteryosong sasakyan sa sulok. Para kay Itay, sabi niya sa sarili. Para sa lahat ng sinabi niya tungkol sa dangal ng isang tunay na mekaniko. Huminga siya ng malalim. Tinipon ang lahat ng kanyang lakas at determinasyon. Itiniwid niya ang kanyang likod at sinalubong ang malamig na titig ni Marco de Salcedo. Sige, sagot ni Alena. Ang kanyang boses ay matatag at malinaw. Ginulat ang lahat, pati na ang kanyang sarili. Tinatanggap ko. Naglakad siya patungo sa sulok. Bawat hakbang ay may bigat. Narinig niya ang mga bulungan sa kanyang likuran, ngunit hindi niya ito pinansin. Hinawakan niya ang dulo ng lona. Ang magaspang na tela ay maalikabok sa kanyang mga daliri. Sa isang mabilis na hila, inalis niya ang takip. Tumambad sa kanya ang isang sasakyan na dating elegante, ngunit ngayoy nilimot na ng panahon. Isang pulang Porsche 911 Targa. Ang pintura nito'y kumupas na. Ang mga gulong ay malambot at ang buong katawan nito'y nababalot sa alikabok ng maraming taon. Itinukod niya ang kanyang kamay sa malamig na metal ng hood. At sa sandaling iyon, isang kuryente ang tila dumaloy mula sa bakal patungo sa kanyang balat. Isang pakiramdam na hindi maipaliwanag. Isang biglaang pagyanig sa kaibuturan ng kanyang alaala. Pamilyar. Ang kotseng ito ay pamilyar sa kanya. Pero paano? Mula sa loob ng kanyang opisina na may pader na salamin, pinanood ni Marco de Salcedo ang babaeng nagngangalang Alena. Para siyang isang hari na nakatanaw sa kanyang kaharian mula sa tore. At si Alena ay isang dayuhang mandirigma na bigla na lang sumulpot sa kanyang nasasakupan. Napahigpit ang hawak niya sa ballpen na nasa kanyang kamay. Hindi niya gusto ang nakikita niya. Hindi niya gusto ang paraan ng paggalaw nito. May kumpiyansa, may katiyakan. Ang bawat kilos ay hindi nagpapakita ng pag-aalinlangan. Dahan-dahan nitong sinusuri ang bawat pulgada ng pulang Porsche. Ang kanyang mga daliri ay marahang gumagapang sa mga kurba nitong puno ng alikabok, na para bang binabasa nito ang isang lihim na mensahe na tanging siya lang ang nakakaintindi. Isang pagkasuklam ang gumuhit sa puso ni Marco. Hindi dahil sa isa itong babae. O marahil, iyon ay bahagi nito. Ngunit ang mas malalim na dahilan ay dahil hinahawakan nito ang kotseng iyon. Ang relikya ng kanyang kabiguan, ang monumento ng kanyang pinakamalaking kalungkutan. Isinandal niya ang kanyang likod sa mamahaling upuan at pumikit. Ang amoy ng alikabok at lumang langis na tila tumatagos kahit sa salamin ng kanyang opisina ay nagbalik sa kanya sa isang gabi. 15 taon na ang nakalilipas.
13 anyos pa lang siya noon, abala sa paggawa ng kanyang school project. Nang tumunog ang telepono sa kalaliman ng gabi, ang kanyang ina ang sumagot. Narinig niya ang malumanay na boses nito na naging isang pabulong na hikbi bago naging isang nakakabinging sigaw ng pagtangis. Si Marco, nagmamadali siyang tumakbo palabas ng kwarto, kasunod ang yaya niya. Naabutan niya ang kanyang ina sa sala, hawak-hawak ang telepono na parang isang ahas na anumang oras ay tutuklawin siya. Ang kanyang mukha ay basang-basa sa luha, ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng takot na hindi pa niya nakikita kailanman. "Anong nangyari, Mama?" tanong ng batang si Marco. Binitawan nito ang telepono. Lumikha iyon ng malakas na kalabog sa sahig na gawa sa marmol. Yumuko ito at niyakap siya ng mahigpit. Sobrang higpit na halos hindi na siya makahinga. Naramdaman niya ang panginginig ng buong katawan nito. Ang papa mo, Marco? Naaksidente. Ang mga salita ay pira-piraso, sinasakal ng paghikbi. Ang kotse, ang sumunod na mga oras ay malabo sa kanyang alaala. Ang malamig na pasilyo ng ospital, ang amoy ng antiseptic na humahalo sa amoy ng kalungkutan. At ang huling imahe, ang kanyang amang si Don Ricardo de Salcedo, ang alamat ng Manila Precision Motors na nakahiga sa isang kama, natatakpan ng puting kumot, walang buhay. Sabi ng mga pulis, mabilis daw ang takbo. Nawala ng kontrol sa isang biglaang liko sa ilalim ng malakas na ulan. Bumangga sa isang malaking puno ng akasya. Ang sanhi ng kamatayan, matinding pinsala sa ulo. Ang sasakyan, ang paborito nitong 1972 Porsche 911 Targa. Ang kotseng pula. Idinilat ni Marco ang kanyang mga mata. Ang imahe ng duguan at nayuping kotse ay sariwa pa rin sa kanyang isipan na parang kahapon lang nangyari. Iyon ang dahilan kung bakit hindi niya maipagbili ang sasakyan. Iyon din ang dahilan kung bakit hindi niya matingnan ito nang hindi nakakaramdam ng kirot. Ngayon, ang babaeng ito, ang estrangherang ito, ay hinahawakan ito na parang isa lang ordinaryong makina na kailangang ayusin. Walang galang, walang kaalam-alam sa bigat ng kasaysayang bumabalot dito. Habang si Marco ay nalulunod sa kanyang mga alaala, si Leo Vargas naman ay nakahanap ng pagkakataon. Dahan-dahan siyang lumapit sa lugar kung saan nagtatrabaho si Elena. Abala ang dalaga sa pag-inspeksyon sa ilalim ng makina, kaya't hindi siya napansin. May kinuha si Leo na isang basahan na puno ng grasa mula sa malapit na mesa. Naglakad siya sa likod ni Elena. Sa isang kilos na mukhang aksidente, nadulas siya ng bahagya at sinadyang itapon ang basahan malapit sa isang fuel line na kalilinis lang ni Elena. Kaunting langis ang tumalsik dito, sapat lang para magdulot ng maling reading sa pressure test mamaya. Pero hindi sapat para maging halata na ito ay sinadya. "Oops, sorry miss," sabi niya na may pilit na ngiti. Mabilis niyang pinulot ang basahan at umalis na, parang walang nangyari. "Walang anuman," sagot ni Elena. Hindi man lang nag-angat ng tingin, abala sa pagsusuri sa wiring. Makalipas ang ilang minuto, napansin niya ang bahagyang mantas ng langis. Kumunot ang kanyang noo. Ang baboy naman, magtrabaho ng taong to, sabi niya sa isip. Kumuha siya ng malinis na tela at maingat na pinunasan ito. Iniisip na yon ay bunga lang ng katangahan, hindi ng masamang intensyon. Mula sa kanyang opisina, nakita ni Marco ang lahat, ngunit ang isip niya'y nasa ibang lugar. Ang tanging nakikita niya ay ang pagiging abala ni Elena sa kotse ng kanyang ama. Hindi na niya natiis. Kailangan niyang patigilin ito. Tumayo siya at lumabas ng opisina. Ang kanyang mga yabag ay mabibigat habang papalapit siya. "Hoy!" Napatigil si Elena sa kanyang ginagawa at lumingon. Nakatayo si Marco sa kanyang harapan. Ang mga braso ay nakahalukip-kip. "Sigurado ka ba sa ginagawa mo?" tanong ni Marco. Ang boses ay puno ng pagdududa.
Baka mamaya, sa halip na umandar, tuluyan mo nang masira yan. Hindi nagpatinag si Alena. Tumayo siya at pinagpagan ang kanyang mga kamay. Sir de Salcedo, kung gusto ninyong malaman kung ano ang ginagawa ko, simple lang. May corrosion sa mga terminal ng battery, barado ang fuel filter, at base sa itsura ng spark plugs, matagal na itong hindi napapalitan. Mga pangunahing problema pa lang yan. Kung hahayaan nyo lang akong magtrabaho, baka may pag-asa pa to. Natigilan si Marco. Hindi niya inaasahan ang diretsong sagot. Ang bawat salitang sinabi nito ay may teknikal na basehan. Hindi ito ang sagot ng isang nagpapanggap lang. Umatras siya ng kaunti, walang masabi. Bumalik si Alena sa kanyang ginagawa at ipinagpatuloy ang kanyang masusing inspeksyon. Para makalimutan ng tensyon, nagpa siya siyang tingnan ang loob ng sasakyan. Binuksan niya ang pinto ng driver's side. Isang amoy ng lumang leather at alikabok ang sumalubong sa kanya. Maingat siyang umupo sa upuang matagal nang walang nakaupo. Sinubukan niyang buksan ang glove compartment, umaasang makakita ng lumang rehistro o manual. Nakalock ito. Sinubukan niya ang side pocket. Walang laman. Sa ilalim ng upuan, wala rin. Ngunit nang kanyang buksan ang isang maliit na lalagyan sa gitna, may nakita siyang isang bagay na nakasiksik sa ilalim. Isa itong lumang litrato. Kinuha niya ito. Ang kulay ng litrato ay medyo kupas na, ngunit malinaw pa rin ang imahe. Dalawang binatang lalaki, nakangiti habang magkaakbay. Ang isa ay nakasandal sa isang bagong-bago at makintab na pampasaherong jeepney. Agad niyang nakilala ang isa sa kanila. Kahit mas bata at mas payat, iyon ay walang dudang si Don Ricardo de Salcedo. Base sa mga larawang nakasabit sa pader ng opisina ni Marco. Ngunit ang lalaking katabi nito, ang lalaking nagmamalaking nakaturo sa karatulan ng jeepney. Nanlaki ang mga mata ni Alena. Ang kanyang paghinga ay biglang bumilis. Ang nangiti, ang tindig, ang itsura. Kahit gaano pa kaluma ang litrato, sigurado siya. Ang binatang lalaki na kasama ng yumaong Don Ricardo de Salcedo ay ang kanyang tatay Ben. Nanginginig ang mga kamay ni Alena habang hawak ang lumang litrato. Tatay Ben at si Don Ricardo de Salcedo, magkasama, magkaibigan. Ang lahat ng tanong ay sabay-sabay na sumabog sa kanyang isipan. Paano? Bakit hindi ito naikwento sa kanya ng kanyang ama? Bakit ang tanging alam niya ay isa lang itong simpleng mekaniko ng jeepney sa kanilang probinsya, habang ang kaibigan pala nito ay nagtayo ng isang imperyo dito sa Maynila. Isang malalim na guhit ng kalituhan ang namuo sa kanyang puso. Pakiramdam niya, ang pundasyon ng kanyang pagkatao ay biglang nayanig. Ngunit ang ugong ng isang air compressor sa di kalayuan ay nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Wala siyang panahon para dito. Hindi ngayon. Meron siyang hamon na kailangang harapin. Isang pangalan na kailangang ipagtanggol. Maingat niyang isinilid ang litrato sa bulsa ng kanyang pantalon. Isang sikretong mabigat at mainit. Ipinangako niya sa sarili na haharapin niya ang misteryong ito. Pero pagkatapos niyang paandarin ang kotseng na sa harapan niya, isinantabi niya ang lahat ng bumabagabag sa kanya at muling ibinaling ang buong atensyon sa makina. Ngayon, mas may bigat ang kanyang misyon. Hindi na lang ito tungkol sa isang piyesa o sa pagpapatunay sa kanyang sarili. Pakiramdam niya, may koneksyon na siya sa kotseng ito. Isang koneksyon na dumadaloy mula sa nakaraan ng kanyang ama. Sa sumunod na 2 oras, si Alena ay nasa sarili niyang mundo. Ang ingay ng talyer ay naglaho. Ang mapanuring mga mata ng ibang mekaniko ay hindi na niya pinapansin. Ang tanging naririnig niya ay ang wika ng makina, ang mahinang kalampag ng isang balbula, ang tuyot na tunog ng isang bearing, ang katahimikan kung saan dapat ay may kuryenteng dumadaloy. Ricky, pahiram nga ng multimeter. Utos niya sa isang batang mekaniko
na kanina pa palihim na sumusulyap sa kanyang ginagawa. Si Ricky ang pinakabata sa lahat at sa kanyang mga mata nakikita ni Elena ang paghanga, hindi panghuhusga. Mabilis na iniabot ni Ricky ang gamit. Ate, ano sa tingin mo ang sira? Marami, sagot ni Elena, habang maingat na sinusukat ang boltahe mula sa ignition coil. Pero ang pinakamalaking problema ay wala sa makina mismo, nasa distributor. Ipinakita niya kay Ricky ang lumang distributor cap. Tingnan mo, luma na ang mga contact points. May mga bitak na rin na halos hindi makita. Kahit gaano kaganda ang makina, kung palpak ang timing ng kislap ng kuryente, hindi talaga yan aandar. Tumango-tango si Ricky, manghang-mangha. Galing mo ate, si Happy Leo, sabi niya, baka kailangan na i-overhaul ang buong makina. Napangiti si Elena. Minsan, hindi mo kailangan ng malaking martilyo para ayusin ang isang maliit na tornilyo. Iyon ang kanyang unang tagumpay. Isang maliit na sinag ng liwanag sa madilim na tunnel. Naramdaman niya ang pag-akyat ng isang pamilyar na kagalakan, ang kagalakang nararamdaman ng bawat mekaniko kapag natutukoy nila ang isang problemang matagal nang bumabagabag sa iba. Mula sa di kalayuan, nakasandal sa isang pader si Leo. Pinapanood niya ang eksena, ang pakikipag-usap ni Elena sa batang si Ricky. Isang ngingisi ang gumuhit sa kanyang labi. Isang ngising puno ng panunuya. Magpakasaya ka muna, probinsyana, sabi niya sa kanyang isip. Ricky, magla-lunch lang ako saglit, sabi ni Elena, puno ng bagong sigla. Pakibantayan muna ito, huwag mong hahayaang may ibang gagalaw. Opo ate, masiglang sagot ng binatilyo. Habang naglalakad palabas ng garahe, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa wakas, pagkatapos ng lahat ng pangiinsulto, nararamdaman niya na may patutunguhan ang kanyang pagod. Baka nga kaya niya itong gawin. Baka nga makuha niya ang piyesang kailangan niya at makauwi ng may karangalan. Pagbalik niya makalipas ang 30 minuto, dala ang isang simpleng supot ng tinapay at bote ng tubig, nakita niyang wala si Ricky sa pwesto. Tinawag daw ito sandali ni Leo para magbuhat ng mabigat na transmission. Walang pagdududang lumapit si Elena sa Porsche, handa nang ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Ang susunod na hakbang, i-calibrate ang bagong distributor na nahanap niya mula sa lumang stockroom. Maingat niyang inilagay ito, dahan-dahang hinihigpitan ang mga tornilyo, tinitiyak na ang lahat ay nasa tamang-tamang pwesto. Ngunit nang hawakan niya ang isang tornilyo na nauna na niyang hinigpitan bago siya umalis, napatigil siya. Sobra itong higpit, kumunot ang kanyang noo. Imposible, tandan-tanda niya na iniwan niya ito na may tamang torque lang. Ang sobrang paghigpit ay maaring magdulot ng bitak sa housing. Napasinghap siya. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang maliit na flashlight at sinilip ang ilalim ng distributor cap at doon niya nakita isang manipis na bitak na parang isang ugat ng kidlat sa itim na plastik. Isang hairline crack. Halos hindi makita, pero para sa isang sanay na mata, tulad ng sa kanya, ito ay kasing laki ng isang babala. Hindi ito aksidente. Alam niya, ang isang tornilyo ay hindi basta-bastang humihigpit ng kusa. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang likuran. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Dahan-dahan siyang tumayo at inilibot ang kanyang tingin sa buong talyer. Ang mga mekaniko ay abala sa kani-kanilang trabaho. Ang ilan ay nagtatawanan. Ang iba ay seryosong nakatutok sa kanilang ginagawa. Sino man sa kanila ay maaring may gawa nito. Ngunit ang kanyang mga mata ay napako sa isang tao. Si Leo Vargas. Nakatayo ito malapit sa isang tool cabinet. Nagpupunas ng kanyang mga kamay, ngunit ang mga mata nito ay nakatingin sa kanya. At nang magtama ang kanilang mga paningin, isang bahagyang ngisi
Ang sumilay sa mga labi nito, ang parehong ngonong ngisi na ibinigay nito sa kanya kanina. Sa sandaling iyon, alam na ni Alena. Tinanggal niya ang guwantes sa kanyang kamay. Ang pag-asang naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang nagyeyelong galit. Naglakad siya papalapit kay Leo. Ang kanyang mga hakbang ay matatag at walang alinlangan. Hindi niya ininda ang mga matang nakatingin sa kanya. Tumigil siya sa harapan mismo ni Leo. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. May isang taong sinadyang sirain ang trabaho ko, sabi ni Alena. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit puno ng bakal na determinasyon. Tinaasan siya ng kilay ni Leo, nagkukunwaring nagulat. Ngumisi ito ng mapang-asar. O baka naman, sagot nito. Sapat na malakas para marinig ng mga mekanikong malapit sa kanila. Hindi ka lang talaga kasing galing ng inaakala mo. Ang mga salita ni Alena ay parang mga batong ibinato sa isang tahimik na lawa. Lumilikha ng alon ng tensyon na gumapang sa buong talyer. Narinig ni Marco ang akusasyon, narinig niya ang mapanuyang sagot ni Leo. At naramdaman niya ang mga mata ng lahat ng kanyang mga tauhan na nakatuon sa kanya, naghihintay ng kanyang hatol. Bilang pinuno ng Manila Precision Motors, isa lang ang gusto niya, kaayusan. At ang babaeng ito, mula pa nang tumapak sa kanyang paggawaan, ay wala nang ibang dinala, kundi gulo. Tama na yan. Ang boses ni Marco ay hindi malakas, ngunit may bigat ito na pumutol sa namumuong komprontasyon. Naglakad siya papalapit. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara. Tumayo siya sa pagitan ni Alena at ni Leo, isang pader na naghihiwalay sa dalawa. Una niyang hinarap si Alena. Miss Reyes, sabi niya, ang formalidad sa kanyang tono ay isang malinaw na distansya. Hindi ito palengke. Kung meron kang mga akusasyon na walang basihan, itago mo na lang sa sarili mo. Gumagawa ka ng eksena. Nakita niya ang pagdaan ng sakit sa mga mata nito. Isang mabilis na kislap ng pagkagulat at pagkadismaya. Ngunit agad itong napalitan ng isang matigas na determinasyon. Hindi ito walang basihan, Sir Marco. May naghigpit sa tornilyo habang wala ako. Isang bagay na hindi mangyayari ng kusa. O baka naman nagkamali ka lang ng pagtatantiya. Sabat ni Leo. Ang boses ay nagpapanggap na kalmado at makatwiran. Normal lang yan sa mga baguhan. Hinarap ni Marco si Leo, pagkatapos ay muling ibinalik ang tingin kay Alena. Ang desisyon ay kailangang gawin ng mabilis. Sa isang banda, naroon si Leo, ang kanyang hepe mekaniko, sa loob ng maraming taon, isang taong pamilyar at mapagkakatiwalaan. Sa kabilang banda, naroon ang isang estranghera, isang probinsyana na may tapang na higit pa sa kanyang kakayahan. Pinili niya ang landas ng kaayusan. Tapusin na natin to. Leo, bumalik ka sa trabaho mo. Ikaw, sabi niya kay Alena. Kung gusto mong magreklamo sa halip na magtrabaho, malaya kang umalis. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Tinalikuran niya sila at naglakad pabalik sa kanyang opisina. Ngunit habang naglalakad siya, narinig niya ang mahinang bulong ni Alena. Sapat lang para sa kanya na marinig, hindi ako aalis. Sa loob ng kanyang opisina, sinubukan ni Marco na ibalik ang kanyang atensyon sa mga papeles sa kanyang lamesa, mga invoice, mga order, mga ulat. Ngunit ang mga letra at numero ay lumalangoy sa kanyang paningin. Ang isip niya ay bumabalik sa eksena kanina. May naghigpit sa tornilyo. Ang mga salita ni Alena ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Ang kanyang paliwanag ay masyadong tiyak, masyadong teknikal. Hindi yon gawa-gawa lang. May isang bahagi sa kanya, ang bahaging namana niya sa kanyang ama, ang bahaging mekaniko, hindi ang negosyante, na nagsasabing may katotohanan sa sinasabi ng babae. Lumipas ang mga oras. Nagsimula na ng magligpit ang mga mekaniko. Isa-isa silang nagpaalam at umuwi. Ang ingay ng talyer ay unti-unting napalitan ng katahimikan.
Ngunit nanatili si Marco sa kanyang opisina, naghihintay. Nang sigurado na siyang wala ng ibang tao sa garahe maliban sa security guard sa labas, tahimik siyang lumabas na naglakad siya patungo sa kotseng pula. Ang sasakyan ay tila isang natutulog na higante sa ilalim ng nag-iisang ilaw na nakabukas. Kinuha niya ang sirang distributor cap na may ingat na inilagay ni Alena sa isang malinis na basahan. Sinuri niya ito. Tama si Alena, may hairline crack. Pagkatapos, sinuri niya ang tornilyo. Kahit sinong matinong mekaniko ay alam na hindi dapat iyon sobrang higpitan. Isang pagkakamali na hindi gagawin ng isang taong kasing sanay ni Alena. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang sikmura. Nagsinungaling si Leo. Ang pagkatantong yun ay isang mapait na tableta na kailangan niyang lunukin. Nagsinungaling ang kanyang pinagkakatiwalaang tao. At siya, si Marco de Salcedo, ay naging kasangkapan sa panlolokong yon. Kinampihan niya ang sinungaling at ipinahiya ang nagsasabi ng totoo. Isang inis ang kanyang naramdaman, inis kay Leo at mas matinding inis sa kanyang sarili. Nang gabi na, hindi pa rin siya umuuwi. Hindi siya mapakali. Bumalik siya sa garahe, dala ang isang tasa ng kape, umaasang ang katahimikan ay magbibigay sa kanya ng kalinawan. Ngunit hindi katahimikan ang kanyang natagpuan. May ilaw. Isang maliit na ilaw ng lampara malapit sa Porsche. Kumunot ang kanyang noo. Dahan-dahan siyang lumapit, handang pagalitan kung sino mang naiwan doon. Ngunit hindi security guard ang kanyang nakita. Si Alena. Nakaupo ito sa isang maliit na bangko na papaligiran ng mga piyesa na maingat niyang inayos sa sahig. May hawak siyang isang luma at maduming manual ng Porsche. Binabasa ito sa ilalim ng liwanag ng de-bateryang lampara. May isang maliit na mantsa ng grasa sa kanyang pisngi na hindi niya namamalayan. Napatigil si Marco sa dilim. Pinanood niya ito. Wala nang bakas ng galit o pagkadismaya sa mukha nito. Ang nandoon na lang ay purong konsentrasyon. Ang kanyang mga mata ay matamang sinusuundan ng bawat linya sa manual. Paminsan-minsan, hihinto ito, titingin sa makina, at tatango-tango na parang may nauunawaan siyang isang malalim na sikreto. Sa sandaling iyon, hindi isang magulong estranghera ang nakita ni Marco. Nakita niya ang dedikasyon, nakita niya ang pagmamahal sa ginagawa. Nakita niya ang isang tunay na mekaniko, nakita niya ang kanyang ama. Ganoon na ganoon si Don Ricardo, kayang lumimot sa oras, sa gutom, sa pagod, kapag kaharap na ang isang makina na may hamon. Habang pinapanood niya, dahan-dahang ibinaba ni Alena ang manual. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa ibabaw nito at sa loob lang ng ilang segundo, sa gitna ng katahimikan ng malawak na garahe, nakatulog ito sa sobrang pagod. Ang isang kamay ay nakahawak pa rin sa isang maliit na wrench. Isang kakaibang damdamin ang pumuno sa dibdib ni Marco. Isang bagay na hindi niya naramdaman noon. Isang pinaghalong paghanga, respeto, at isang bagay pa na hindi niya mapangalanan. Isang biglaang pag-init sa kanyang puso. Kilig. Hindi niya namalayan ang sarili niya. Dahan-dahan siyang lumapit. Bawat hakbang ay maingat para hindi makalikha ng ingay. Hinubad niya ang kanyang mamahaling itim na jacket, ang paborito niya. Marahan na parang naglalagay ng isang kumot sa isang natutulog na bata. Ipinatong niya ito sa mga balikat ni Alena. Naramdaman niya ang init na nagmumula rito. Naamoy niya ang bahagyang amoy ng shampoo mula sa buhok nito. Biglang kumilos si Alena sa kanyang pagkakatulog. Bumulong ng isang bagay na hindi maintindihan. Nagpanik si Marco. Mabilis siyang umatras pabalik sa dilim. Ang kanyang puso ay malakas na kumakabog. Naramdaman niya ang pag-init ng sarili niyang pisngi. Nang makabalik siya sa kanyang opisina, sumandal siya sa pinto at napabuntong hininga. Ano ang ginawa niya? Kinabukasan, maagang dumating si Marco. Dala niya ang isang bagay na matagal nang nakatago sa ilalim ng kanyang mesa.
Isang mabigat na kahon na gawa sa kahoy. Naabutan niya si Alena, nagising na nag-iinat. Nakita niyang nakatiklop na ng maayos ang kanyang jacket sa ibabaw ng bangko. Nagkunwari siyang walang napansin. Nilapitan niya ito. Hindi siya tumingin ng diretso sa mga mata nito. Inilapag niya ang kahon sa sahig sa tabi nito. Isang malakas na kalabog ang nilikha nito. Ano to? Nagtatakang tanong ni Alena. Binuksan ni Marco ang takip ng kahon. Tumambad ang isang set ng mga kumikinang na kagamitan. Mga luma, ngunit alagang-alagang wrenches, screwdrivers, at iba pang espesyal na gamit na gawa pa sa Germany. Bawat isa ay may nakaukit na maliliit na inisyal. R.S. Ricardo de Salcedo. Ito ang personal na gamit ng kanyang ama. Ang mga gamit na hindi niya hinahayaang ipahawak sa kahit sino. Kahit kay Leo. Tumingin si Marco kay Alena. Ang kanyang mukha ay seryoso pa rin, ngunit may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Kung sisirain mo man lang yan, sabi niya, itinuro ang Porsche. Gamitin mo na ang pinakamatinong gamit. Nakatitig lang si Alena sa nakabukas na kahon na gawa sa kahoy. Ang mga kagamitan sa loob ay tila may sariling liwanag. Hindi dahil sa bago ang mga ito, sa katunayan, halatang-halata ang kanilang edad, kundi dahil sa bigat ng kasaysayan na daladala ng bawat isa. Ang mga hawakan na gawa sa kahoy ay kuminis at umitim na dahil sa libo-libong oras ng paggamit. Ang bakal ay may mga gasgas. Bawat isa ay kwento ng isang tornilyong hinigpitan o isang problemang nilutas. Dahan-dahan, na parang humahawak ng isang bagay na banal, iniabot niya ang kanyang kamay at hinawakan ng isang wrench na may nakaukit na RS. Naramdaman niya ang perpektong bigat nito sa kanyang palad. Ito ay isang extension ng kamay ng isang bihasang mekaniko, hindi isang simpleng piraso ng metal. Ang kilos ni Marco ay isang alon na bumura sa lahat ng pagdududa at galit na naramdaman niya kahapon. Ang pagbibigay nito sa kanya ng mga personal na gamit ng kanyang ama ay higit pa sa isang simpleng pagtulong. Isa itong pag-amin. Isa itong pagtitiwala. Isang pagtitiwala na kailangan niyang suklian ng katotohanan. Napahawak siya sa bulsa ng kanyang pantalon. Naramdaman niya ang parisukat na hugis ng lumang litrato. Ngayon na ang tamang oras. Salamat, sabi niya kay Marco. Hindi inaalis ang tingin sa mga kagamitan. Pangako, iingatan ko to. Tumangulang si Marco at tinalikuran na siya. Bumalik sa kanyang opisina na parang walang nangyari. Pero alam ni Alena na may nagbago na sa pagitan nila. Naghahanap siya ng isang tahimik na sulok sa likod ng isang cabinet ng mga piyesa. Inilabas niya ang kanyang cellphone at ang litrato. Tinitigan niya muna ang larawan, ang ngiti ng kanyang ama. Isang ngiting matagal na niyang hindi nakikita. Pagkatapos ay pinindot niya ang numero nito. Ilang beses itong nag-ring bago may sumagot. "O Lena, napatawag ka? Ayos ka lang ba dyan sa Maynila? Huwag kang magpapagutom, ha?" Ang magkakasunod na tanong ng kanyang tatay Ben ay puno ng pag-aalala. "Okay lang po ako, tay. Kumakain na naman po ako," sagot niya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Tay, may itatanong lang po sana ako." "Ano yun, anak?" Huminga siya ng malalim. "Kilala niyo po ba ang isang tao na nagngangalang Ricardo de Salcedo?" Isang sandaling katahimikan sa kabilang linya. Narinig niya ang pagtikhim ng kanyang ama. "Saan mo naman narinig ang pangalang yan?" Ang boses nito ay biglang naging maingat. Nawala ang dating sigla. "Dito po sa talyer na pinuntahan ko, ang Manila Precision Motors, siya po pala ang dating may-ari," paliwanag ni Alena. "Tay, nakakita po kasi ako ng isang lumang litrato." Hindi na niya kailangang magpaliwanag pa. Narinig niya ang isang malalim na buntong hininga mula sa kanyang ama. Isang buntong hininga na puno ng bigat at panghihinayang. "Ben, sino yan?" Narinig niyang tanong ng kanyang ina sa background. "Akala ko,
Natapon ko na ang lahat ng yan, mahinang sabi ni Mang Ben na parang kinakausap ang sarili. Iba ng buhay yon, anak. Nakaraan na. Pero tay, magkaibigan po kayo. Giit ni Alena. Ang saya niyo po sa litrato. Ano po ang nangyari? Isang malungkot na tawa ang narinig niya. Magkaibigan? Oo. Anak, higit pa sa magkaibigan, magkumpare kami, magkasosyo, magkaribal. Mayroong pait sa huling salita. Pero matagal na yon, bago pa ang maraming pagkakamali. Bago pa ang lahat ay nasira. Hayaan mo na yon, Lena. Mag-focus ka na lang sa trabaho mo dyan. Huwag mo nang hukayin ang mga bagay na matagal nang nakalibing. Pero gusto kong malaman, hindi na napigilan ni Alena ang sarili. Pakiramdam ko po, may parte sa buhay niyo na hindi ko alam, na hindi ko naiintindihan. Muling natahimik sa kabilang linya. Narinig niya ang mahinang pag-uusap ng kanyang mga magulang. Pagkatapos ng ilang sandali, ang kanyang ama ay muling nagsalita. Ang boses ay pagod na. Nasa itaas ng aparador sa kwarto, may isang lumang baul doon. Puno ng kalawang ang mga bisagra. Iyon lang ang sinabi nito. Tay, ano pong meron doon? Mga alaala na dapat sana'y kinalimutan ko na. Sagot nito, bago ibinaba ang tawag. Napatulala si Alena sa kanyang cellphone. Isang baul. Mabilis siyang nag-dial muli. Ngunit ngayon ay numero na ng kanyang ina. Hello? Nay? Anak, pasensya ka na sa tatay mo, ha? May mga bagay lang talaga na masakit para sa kanya. Malumanay na sabi ng kanyang ina. Nay, narinig niyo po ba yung sinabi ni Itay? Yung baul daw po? Tanong ni Alena, puno ng pananabik. Nay, pwede po bang pakitingnan? Please po, kahit picturean niyo lang po kung ano ang laman. Nag-aalangan man, pumayag din ang kanyang ina. Sige anak, sandali lang at akyatin ko. Naghintay si Alena. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Tumingin siya sa paligid. Ang mga mekaniko ay nagsisimula na nang dumating. Kasama na si Leo na masama ang tingin sa kanya. Ngunit hindi na niya ito pinansin. Ang kanyang buong mundo ay nasa maliit na screen ng kanyang cellphone. Pagkalipas ng 10 minuto, isang notification ang lumitaw. Isang mensahe mula sa kanyang ina. Ang unang larawan ay nagpakita ng isang lumang baul na gawa sa kahoy. Ang mga metal na strap nito ay kinakalawang na. Ang sumunod na larawan ay ang loob nito. Mga lumang t-shirt, isang tropeo sa karera ng jeepney, at isang makapal na bungkos ng mga liham na tinalian ng isang kupas na sinulid. Tingnan mo to anak, sabi sa text ng kanyang ina. Mga sulat galing kay Ricardo. Sunod-sunod na pumasok ang mga larawan ng mga sulat. Ang papel ay naninilaw na sa katagalan. Ang sulat kamay ay elegante at puno ng sigla. Pinalaki ni Alena ang isang larawan. Kumparing Ben, basa niya sa isip. Huwag kang mag-alala sa sinasabi ng iba. Ang secret project natin ang babago sa lahat. Isang makina na gawa sa katutubong talino, hindi lang sa librong aliman. Tayo ang magpapatunay na ang mekanikong Pilipino ay walang katulad. Napangiti si Alena. Isang secret project. Kaya pala, binuksan niya ang sumunod na larawan. Nahanap ko na ang piyesang kailangan natin sa Germany. Medyo mahal, pero sulit ang bawat sentimo. Ipinadala ko na. Sana umabot bago ang Pasko para may sorpresa tayo sa mga asawa natin. Ang kanyang puso ay napuno ng isang kakaibang saya at lungkot. Napakatalik pala nilang magkaibigan. Ano kaya ang nangyari? Nang akmang ibubulsa na niya ang kanyang cellphone, isang huling mensahe ang pumasok. Isa pang larawan ng isang piraso ng sulat. Isang PS o postscript sa dulo. PS, mukhang may nahanap akong bagong apprentice para sa atin. Batang-bata pa, pero may angking galing. Medyo magulo nga lang ang buhay at tila may sariling mundo. Pero sa tingin ko, may ibubuga. Ang apelyido niya ay Vargas.
Napahinto sa paghinga si Alena. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang paulit-ulit na binabasa ang huling salita. Vargas, ang pangalan ng taong nagpapahirap sa kanya, ang pangalan ng kanyang kalaban sa loob ng talyer na ito. Ang pangalan ni Leo. Ang pagkatuklas sa pangalan ni Vargas sa sulat ni Don Ricardo ay parang isang susi na nagbukas ng isa pang pinto sa isang mahabang pasilyo ng mga misteryo. Biglang ang pagsabotahe ni Leo ay hindi na lang simpleng inggit sa trabaho. May mas malalim itong ugat, isang bagay na nakabaon pa sa panahon ng pagkakaibigan ni na Don Ricardo at ng kanyang tatay Ben. Ngunit wala siyang pruweba. Ang tanging hawak niya ay mga piraso ng palaisipan at ang pinakamahalagang paraan para mabuo ito ay ang paandarin ng kotseng nasa harapan niya. Sa tulong ng mga kagamitan ni Don Ricardo, nag-iba ang takbo ng trabaho ni Alena. Bawat galaw niya ay mas naging tiyak, mas mabilis. Ang mga tornilyo na dati mahirap tanggalin ay madali na niyang napapaikot. Ang mga piyesang dati hindi niya maabot ay kaya na niyang kalikutin. Para siyang isang musikero na nabigyan ng isang perpektong instrumento. Ang pagbabagong ito ay hindi nakaligtas sa mga mata ni Marco. Mula sa kanyang opisina, pinapanood niya kung paano halos sumasayaw si Alena sa paligid ng Porsche. At sa unang pagkakataon, hindi pagkasuklam ang nararamdaman niya, kundi pagkamangha. Dahil sa bagong pagtitiwala na ibinigay sa kanya, naglakas loob si Marco na lumabas ng kanyang opisina. Hindi para mag-utos, kundi para magtanong. "Kumusta na?" Tanong niya. Medyo alanganin pa. Nag-angat ng tingin si Alena mula sa ilalim ng hood. May mantsa na naman ng grasa sa kanyang noo. Ngunit sa halip na magmukhang marumi, ito ay tila isang marka ng kanyang dedikasyon. "Mas maayos na ngayon," sagot niya. "Ang mga gamit na ito, parang may sariling isip. Alam nila kung ano ang gagawin." Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Marco. Ganyan din ang sinasabi ni Papa. Nagkaroon ng isang komportableng katahimikan. Para masimulan ang pag-uusap, kumuha si Marco ng isang basahan at nagsimulang punasan ng isang fender na puno ng alikabok. "Nahanap ko na ang problema sa fuel system," sabi ni Alena. "Hindi lang barado ang filter. May leak din sa isa sa mga hose, pero napakaliit kaya hindi agad makikita. Iyon siguro ang dahilan kung bakit ayaw umandar kahit anong gawin nila noon." Habang nagpapaliwanag si Alena, hindi sa mga teknikal na salita, nakatuon si Marco. Nakatuon siya sa kislap ng kanyang mga mata. Sa excitement sa kanyang boses, nakakahawa ang kanyang passion. Naramdaman ni Marco ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Ang pananabik na makita ang isang makina na muling nabubuhay. "Kailangan kong tingnan ang wiring sa ilalim ng dashboard," sabi ni Alina. "Baka may mga kinagat na ng daga." "Sige, tulungan na kita," alok ni Marco, na ikinagulat maging ng sarili niya. Sabay silang pumasok sa loob ng masikip na sasakyan. Si Alena ay yumuko sa ilalim ng manibela para tingnan ang mga wire, habang si Marco naman ay nasa passenger seat, hawak ang isang flashlight. Ang kanilang mga balikat ay halos magkadikit. Ang amoy ng lumang leather ay nahaluan ng amoy ng kanyang mamahaling pabango at ng amoy grasa ni Alena. Isang kakaibang kombinasyon. "Pakitutok mo nga dito," sabi ni Alena. Itinutok ni Marco ang ilaw. Ang kanilang mga kamay ay nagdikit ng ilang segundo. Isang kuryente ang tila dumaloy sa pagitan nila. Mas malakas pa sa kuryenteng hinahanap nila sa mga wire ng kotse. Mabilis na binawi ni Marco ang kanyang kamay na parang napaso. Naramdaman din yon ni Alena. Naramdaman niya ang init sa kanyang pisngi. Para basagin ang awkward na katahimikan, sinubukan niyang ayusin ang kanyang posisyon. Ang kanyang siko ay tumama sa isang bahagi ng dashboard na medyo nakaangat. Isang mahinang click ang kanilang narinig. "Ano yon?" tanong ni Marco. Sa kanilang harapan,
Isang maliit na pinto na kasing laki lang ng isang palad ang dahan-dahang bumukas mula sa dashboard. Isang pinto na napakahusay ang pagkakagawa, kaya't hindi mo mapapansin kung hindi mo alam na nandoon ito. Isang secret compartment. Nagkatinginan sila, ang kanilang mga mata ay parehong nanlalaki sa pagkagulat. Alam mo ba na may ganyan yan? Tanong ni Alina. Umiling si Marco. Hindi. Ngayon ko lang yan nakita. Dahan-dahan na may halong pag-aalala at pananabik. Iniabot ni Marco ang kanyang kamay sa loob ng maliit na kompartimento. May naramdaman siyang isang bagay na manipis at nababalutan ng katad. Kinuha niya ito. Isa itong maliit na itim na notebook, isang journal. At sa ilalim nito, isang sobre na naninilaw na sa katagalan. Ang puso ni Marco ay nagsimulang tumibok ng malakas. Ang mga bagay na ito ay naroon sa loob ng kotse noong gabing iyon. Ang mga huling bagay na hinawakan ng kanyang ama. Maingat niyang binuksan ang journal. Ang mga pahina ay puno ng sulat kamay ng kanyang ama. Mga kalkulasyon, mga diagram ng makina, at mga personal na saloobin. Binuklat niya ito sa huling pahina na may sulat. Ang petsa, ang araw ng aksidente. Isang malaking pagkakamali ang lahat, basa niya sa isip. Ang pag-alis ni Ben, ang pagtalikod ko sa aming mga pangarap, ang lahat dahil sa pride. Kung maibabalik ko lang, kung makakahingi lang ako ng tawad. Nanlamig si Marco. Ben, ang pangalan ng ama ni Alena. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha ang sobre. Wala itong selyo, hindi ito naipadala. Nakasulat sa harapan ang isang pangalan ng babae na hindi pamilyar sa kanya. Elisa Vargas. Vargas, ang apelyido ni Leo. Biglang nanuyo ang kanyang lalamunan. Ang hangin sa loob ng kotse ay tila biglang kumapal at naging mabigat. Dahan-dahan na parang nagbubukas ng isang bomba, binuksan niya ang sobre at inilabas ang nakatuping papel sa loob. Binuksan niya ito. Ang sulat kamay ng kanyang ama ay pamilyar, ngunit ang mga salita ay tila galing sa ibang tao. Nagsimula ito sa isang pangungusap na bumiyak sa mundo ni Marco de Salcedo. Elisa, patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa hindi ko pagiging isang tunay na ama para sa ating anak, para kay Leo. Ang mga salita sa sulat ay parang mga suntok na sunod-sunod na tumama sa sikmura ni Marco, ating anak, para kay Leo. Leo, ang kanyang hepe mekaniko, ang kanyang kanang kamay, ang taong kinampihan niya, kapatid niya. Isang tawa ang biglang kumawala sa kanyang lalamunan, isang tawang walang saya, puno ng pait at kabaliwan. Ang buong buhay niya, ang pundasyon ng kanyang pagkatao, ay binuo sa paligid ng alaala ng isang perpektong ama, isang alamat. Ngayon, ang alamat na yon ay gumuho sa isang iglap at sa ilalim ng mga guho, natagpuan niya ang isang sikretong napakabigat. Marco, okay ka lang? Ang boses ni Alena ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Nakatingin ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Nakita nito ang panginginig ng kanyang mga kamay. Nakita nito ang pamumutla ng kanyang mukha. Hindi siya sumagot. Dahan-dahan niyang itinupi ang sulat. Ang bawat tupi ay parang isang pagtanggap sa isang masakit na katotohanan. Isinilid niya ito sa kanyang bulsa, kasama ang journal na parang mga lason na kailangan niyang itago malapit sa kanyang puso. May kailangan lang akong asikasuhin, sabi niya. Ang boses ay garalgal at halos hindi niya makilala. Bago pa man makapagsalita si Alena, mabilis siyang bumaba ng kotse at naglakad ng diretso patungo sa kanyang opisina. Ang pinto ay malakas niyang isinara. Naiwan si Alena sa loob ng Porsche, nag-iisa at litong-lito. Ano ang nabasa ni Marco sa sulat na yon na nagdulot sa kanya ng ganoong reaksyon? Nakita niya ang apelyidong Vargas sa sobre, ang parehong apelyido
na nabasa niya sa lumang sulat ng ama ni Marco. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan, ngunit ang nabubuong larawan ay malabo at nakakatakot. Pinilit niyang ibalik ang kanyang atensyon sa trabaho. Kailangan niyang mag-focus. Ngunit habang ginagawa niya ito, isang bagong perspektibo ang pumasok sa kanyang isip. Ang mga naunang sabotahe ni Leo, ang langis sa fuel line, ang sobrang paghigpit sa tornilyo, ay hindi na lang simpleng paninira. Mayroon itong pattern. Kumuha siya ng isang malinis na papel at lapis mula sa kanyang bag. Iginuhit niya ang isang simpleng diagram ng makina ng Porsche. Minarkahan niya ng X ang mga lugar na sinadyang sirain o baguhin ni Leo. X1, ang fuel line. X2, ang distributor cap. Ngayon, inalala niya ang iba pang maliliit na aberya na naranasan niya sa mga nakalipas na araw. Mga bagay na inakala niyang simpleng kapabayaan lang. Ang isang vacuum hose na tila aksidenteng natanggal. Ang isang fuse na naputol. Minarkahan niya ang mga ito sa diagram. X3, vacuum hose. X4, fuse box. Tinitigan niya ang 4 na X sa kanyang diagram. Tila wala silang koneksyon, ngunit pagkatapos ay naalala niya ang isang bagay na nabasa niya sa mga lumang sulat ni Don Ricardo sa kanyang ama. Ang secret project natin ang babago sa lahat. Isang makina na gawa sa katutubong talino. Ano kung ang mga sinisira ni Leo ay hindi random? Ano kung ang mga ito ay may kinalaman sa secret project na yon? Ang Porsche na ito ay hindi isang ordinaryong Porsche. Isa itong prototype. Isang test unit para sa mga inobasyon na binuo ni na Don Ricardo at Mang Ben. At si Leo bilang dating apprentice ay maaring may alam tungkol dito. Ang mga ginagawa ni Leo ay hindi lang para pahiyain siya. Ang mga ito ay para baguhin ang makina, para ibalik ito sa orihinal na factory settings, para burahin ang anumang bakas ng katutubong talino na iniambag ng kanyang tatay Ben. Isang pangingilabot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi lang siya ang target ni Leo. Ang target niya ay ang legacy, ang alaala ng pagkakaibigan at pagtutulungan ng dalawang ama. Tumingala siya mula sa kanyang diagram at ang kanyang mga mata ay napako kay Leo. Naguutos ito sa ibang mga mekaniko. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng awtoridad. Ngunit sa likod ng awtoridad na yon, nakita na ngayon ni Alena ang isang bagay na mas madilim. Isang taong matagal nang naghihintay, isang taong may itinatagong malalim na galit. Sa parehong sandali, sa loob ng kanyang opisina, si Marco ay nakatayo sa harap ng salaming pader. Nakatingin din kay Leo. Ngunit ang nakikita niya ay hindi na ang kanyang hepe, mekaniko. Ang nakikita niya ay isang estranghero na may dugo ng kanyang ama. Isang multo mula sa nakaraan na nagkatawang tao. Naalala niya ang mga taon ng serbisyo ni Leo, ang pagiging masipag nito, ang ambisyon. Ngayon, lahat ng iyon ay may bagong kahulugan. Ang bawat papuri na ibinigay niya kay Leo, ang bawat bonus, ang bawat pagtitiwala, lahat ay ibinigay niya sa kanyang kapatid nang hindi niya nalalaman. At ang kapatid na iyon ay traidor. Lumabas si Marco mula sa kanyang opisina. Ang kanyang mukha ay kalmado na, ngunit ito ay isang mapanlinlang na katahimikan tulad ng dagat bago ang isang bagyo. Sa kanyang paglabas, si Alena naman ay tumayo mula sa kanyang pwesto. Hawak ang papel na may diagram. Naglakad sila patungo sa isa't isa na para bang hinihila ng isang hindi nakikitang puwersa. Nagtagpo sila sa gitna ng garahe, sa pagitan ng Porsche at ng mundo ng mga mekaniko. Walang nagsalita, ngunit ang kanilang mga mata ay nag-usap. Nakita ni Alena ang bagong sakit at bigat sa mga mata ni Marco. Nakita naman ni Marco ang pagkatuklas at panganib sa mga mata ni Alena. Hawak nila ang magkaibang piraso ng parehong sikreto. Marco? Nagsimulang magsalita si Alena. Ang kanyang boses ay halos isang pabulong, nanginginig.
Sa tingin ko, si Leo, hindi lang ako ang sinusubukan niyang sirain. Itinaas niya ang papel. Sinusubukan niyang burahin ang legacy ng papa mo. Tumango si Marco, isang mabagal at mabigat na pagtango. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw sa mga mata ni Alena. Alam ko, sagot niya, at sa dalawang salitang iyon, naintindihan ni Alena ang lahat. Alam ni Marco ang higit pa sa inaakala niya. At sa tingin ko, mas malala pa dyan ang plano niya. Ang pag-amin ni Marco, ang dalawang salitang alam ko, ay nagbitin sa hangin sa pagitan nila ni Alena. Kasing bigat ng isang blok ng makina. Naintindihan nila pareho na ang laban ay hindi na lang tungkol sa isang kotse. Ito ay tungkol sa mga multo ng nakaraan na nagbabantang sirain ang kasalukuyan. Para kay Marco, ang pagkatuklas sa katotohanan tungkol kay Leo ay isang lindol na yumanig sa kanyang mundo. Ang bawat interaksyon niya ngayon sa kanyang hepe mekaniko ay nababalutan ng isang nakakabinging tensyon. Bawat ngiti ni Leo ay tila isang insulto. Bawat utos nito sa ibang mekaniko ay parang isang pag-aangkin sa isang kahariang, hindi para sa kanya. Sir Marco, mukhang maganda ang progreso ni Miss Reyes, sabi ni Leo isang umaga. Lumapit ito sa kanya habang hawak ang isang clipboard. Ang boses nito ay ang karaniwang boses na ginagamit nito sa kanya. Magalang, profesional. Ngunit ngayon, naririnig ni Marco ang nakatagong lason sa bawat salita. Mukha nga, tipid na sagot ni Marco. Hindi tumitingin dito. Pinilit niyang maging normal, maging ang dating amo na walang alam. Hindi pa oras. Kailangan niya ng isang matibay na ebidensya, isang bagay na hindi maitatanggi. Alam ni Leo na may nagbago. Naramdaman niya ang biglaang paglamig ng pakikitungo ni Marco. Naramdaman niya ang mga titig ni Alena, mga titig na hindi na lang basta mapanuri, kundi mapaghinala na. Naintindihan niyang nauubusan na siya ng oras. Kailangan na niyang isagawa ang kanyang huling plano, ang pinakamatindi sa lahat. Hapon na. Abala ang lahat sa paghahabol ng mga trabaho bago matapos ang araw. Si Alena ay nasa ilalim ng Porsche, ikinakabit ang isang bagong wiring harness na siya mismo ang gumawa. Si Marco ay nasa kanyang opisina, nagkukunwaring nagbabasa ng mga email, ngunit ang kanyang mga mata ay palihim na nakabantay sa bawat galaw sa garahe. Ito ang sandaling hinihintay ni Leo. Naglakad siya patungo sa main circuit breaker ng Talyer na nakatago sa isang utility room sa likod. Walang nakapansin sa kanya. Pagkatapos ng ilang segundo, bumalik siya. Naglakad na parang walang nangyari. Lumapit siya sa pwesto ni Alena. Malapit ka na ba? Tanong niya. Ang boses ay may bahid ng pagkayamot. May tatapusin pa kaming iba. Patapos na. Ikakabit ko na lang tong huling wire sa battery. Sagot ni Alena mula sa ilalim ng kotse, hindi nag-aangat ng tingin. Sige, bilisan mo, sabi ni Leo, at tumalikod na. Ngunit bago siya tuluyang lumayo, may ginawa siyang isang maliit, ngunit kritikal na bagay. Gamit ang isang maliit na screwdriver na nakatago sa kanyang palad, mabilis niyang binuksan ang takip ng isang relay box malapit sa gulong ng Porsche. Sa isang mabilis na kilos, pinag-cross niya ang dalawang wire na hindi dapat magkadikit. Isang perpektong bitag mula sa kanyang opisina, nakita ni Marco ang paglapit ni Leo kay Alena at ang mabilis na pagkilos nito malapit sa relay box. Kumunot ang kanyang noo. Hindi niya nakita ng eksakto kung ano ang ginawa nito. Ngunit ang pagiging palihim nito ay nagdulot ng alarma sa kanyang sistema. Okay, tapos na! Sigaw ni Alena mula sa ilalim. Dahan-dahan siyang gumulong palabas. Ang muka ay puno ng tagumpay. Susubukan ko ng i-start. Sa sandaling iyon na iyon, ang lahat ng mekaniko ay tila napatigil sa kanilang ginagawa. Ang balita ay mabilis na kumalat. Ang babaeng estranghera ay susubukang paandarin
Ang maalamat na kotse ni Don Ricardo. Si Alena, na puno ng kumpiyansa, ay pumasok sa driver's seat. Isinusi niya ang ignition key. Bago niya pa man ito mapihit, isang malakas na tunog ng pagsabog ang yumanig sa buong garahe. Piyap! Isang makapal at itim na usok ang biglang bumulwak mula sa ilalim ng hood ng Porsche. Ang amoy ng nasusunog na plastic at wire ay mabilis na kumalat sa hangin. Napatili si Alena sa gulat at mabilis na lumabas ng kotse. Ang lahat ay nataranta. Sunog! Sunog! Sigaw ng isang mekaniko. Ngunit si Leo ang unang kumilos. Mabilis niyang kinuha ang isang fire extinguisher. Ngunit sa halip na itutok ito sa pinagmumulan ng usok, tumakbo siya sa relay box na kanyang sinabotahi kanina. Ano bang ginawa mo? Sigaw niya kay Alena. Ang kanyang muka ay isang perpektong maskara ng galit at pagkadismaya. Itinuro niya ang relay box. Pinag-cruise mo ang positive at negative. Magdudulot ka ng sunog sa buong talyer. Sinabi ko na nga ba, pabaya ka. Ang mga mekaniko ay naglapitan. Nakita nila ang dalawang wire na magkadikit, na ngayon ay natutunaw na dahil sa init. Nakita nila ang usok na nagmumula sa makina. At nakita nila si Alena, nakatayo roon, ang muka ay puno ng pagkalito at takot. Hindi ko ginawa yan, mahinang sabi ni Alena, nanginginig. Sigurado ako sa mga koneksyon ko. Anong hindi? Sigaw ni Leo. Humarap ito sa ibang mga mekaniko. Nakita niyo. Kayo ang testigo. Muntik na niyang sunugin ang lahat ng pinaghirapan natin. Ang mga mekaniko na matagal nang may pagdududa kay Alena ay mabilis na naniwala. Ang ebidensya ay nasa harapan nila. Ang mga bulungan ay nagsimula. Tama si Hepe. Mapanganib pala talaga siya. Dapat na siyang paalisin dito. Si Leo ay humarap kay Marco na ngayon ay nakatayo sa labas ng kanyang opisina. Ang muka ay hindi maipinta. Sir Marco, sabi ni Leo, ang boses ay puno ng pilit na pag-aalala. Sinubukan ko na po kayong bigyan ng babala. Ang babaeng ito ay isang panganib sa Manila Precision Motors. Tingnan niyo ang ginawa niya. Paano kung tuluyan itong nasunog? Paano kung may nasaktan? Sir, kailangan niyong gumawa ng aksyon. Ang lahat ng mata ay napunta kay Marco. Ang bigat ng responsibilidad ay bumagsak sa kanyang mga balikat. Ang presyon mula sa kanyang mga tauhan, ang takot sa posibleng pagkasira ng negosyo ng kanyang pamilya, at ang kanyang sariling naguguluhang isip ay nagsama-sama. Nakita niya ang nasusunog na ebidensya. Narinig niya ang sigaw ng kanyang mga tauhan. At nakita niya si Alena, nag-iisa sa gitna ng lahat, walang kakampi. Ang puso niya ay sumisigaw na pagkatiwalaan si Alena. Ngunit ang isip niya, ang isip ng isang negosyante, ay nagsasabing kailangan niyang protektahan ang kanyang kumpanya. Tumingin siya kay Alena, ang kanyang mga mata ay puno ng isang sakit na hindi nito maintindihan. Isang laban ang nagaganap sa loob niya. At sa huli, ang takot ang nanaw. Nakatayo si Alena sa gitna ng kaguluhan, ngunit sa kanyang mundo, ang lahat ay biglang bumagal at tumahimik. Ang mga sigaw ni Leo, ang mga bulungan ng mga mekaniko, ang amoy ng nasusunog na plastik. Lahat ay tila nasa likod ng isang makapal na salamin. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang mukha ni Marco. Nakita niya ang bawat emosyon na dumaan dito. Ang pag-aalinlangan, ang takot, ang pakikipaglaban sa sarili. Umasa siya. Sa kabila ng lahat, isang bahagi ng kanyang puso, ang umasa, nakakampihan siya nito. Dahil nakita nito ang katotohanan. Dahil ipinagkatiwala nito sa kanya ang mga gamit ng kanyang ama. Dahil sa jacket na ipinatong nito sa kanyang mga balikat. Ang pag-asa na yon ang nagpapanatili sa kanyang pagtayo. Ngunit nang magsalita si Marco, ang pag-asa na yon ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin na hinampas ng alon. Miss Reyes. Ang boses ni Marco ay walang emosyon, malamig,
Kasing lamig ng bakal sa tag-ulan, ang paggamit nito sa kanyang apelyido ay isang pader na muling itinayo sa pagitan nila. Kunin mo na ang mga gamit mo. Ang mga salita ay simple lang, ngunit ang bawat isa ay parang isang patalim na tumusok sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang pagkawala ng hangin sa kanyang mga baga. Ano? Halos pabulong niyang tanong, umaasang nagkamali lang siya ng dinig. Tumingin si Marco sa kanya, ngunit ang mga mata nito ay parang tumatagos lang sa kanya. Hindi siya nakikita. Sabi ko, kunin mo ang gamit mo. Ulit nito, mas malinaw, mas matigas. You're fired. You're fired. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong garahe. Ang mga bulungan ay tumigil. Ang lahat ng paggalaw ay huminto. Maging ang usok mula sa kotse ay tila napatigil sa pag-akyat. Tinitigan ni Elena si Marco. Naghahanap ng kahit anong bahid ng pagsisisi, ng kahit anong senyales na napipilitan lang ito. Ngunit wala. Ang kanyang mukha ay sarado. Isang hindi mababasang pader. At sa likod ni Marco, sa ibabaw ng balikat nito, nakita niya si Leo. Nakatayo roon si Leo, hindi gumagalaw. Ngunit sa mga mata nito, nakita ni Elena ang lahat. Ang tagumpay. Ang purong, walang halong tagumpay. At isang ngiti, isang napakaliit na pagkurba sa gilid ng labi nito na hindi nakikita ng iba, ang nagpatunay sa lahat. Naintindihan na ni Elena. Natalo siya. Isang alon ng pagkapagod ang biglang bumalot sa kanya. Pagod na siyang lumaban. Pagod na siyang magpaliwanag. Pagod na siyang umasa. Hindi siya nagsalita. Hindi siya umiyak. Hindi siya nagmakaawa. Dahan-dahan, na parang isang matandang babae, yumuko siya at pinulot ang kanyang bag. Kinuha niya ang manual ng Porsche. Ang huli niyang kinuha ay ang jacket ni Marco na maingat pa rin niyang nakatupi. Lumapit siya rito at iniabot ito. Sa inyo po ito, sabi niya. Ang kanyang boses ay walang buhay. Nag-atubili si Marco ng 1 segundo bago ito kinuha. Ang kanilang mga daliri ay muling nagdikit. Ngunit ngayon, wala ng kuryente. Tanging ang lamig na lang ng balat nito ang kanyang naramdaman. Nagsimula siyang maglakad. Ang bawat hakbang papalayo sa Porsche ay parang 1 kilometro ang bigat. Dinaanan niya ang mga mekaniko na ngayon ay hindi makatingin ng diretso sa kanya. Ang ilan ay nakayuko, ang iba ay nakatingin sa malayo. Ang dating panghuhusga sa kanilang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas masakit. Awa. Hindi niya kailangan ng awa nila. Huminto siya nang makarating siya sa malaking gate ng Manila Precision Motors. Humarap siya at tinignan ang lahat sa huling pagkakataon. Ang kanyang mga mata ay hindi lumapag kay Leo o sa mga mekaniko na natili itong nakapako kay Marco de Salcedo. Nakalimutan mo ang journal ng papa mo. Mahina niyang paalala. Ang boses ay sapat lang para marinig nito sa gitna ng katahimikan. Nakalimutan mo rin ang sinabi niya tungkol sa pagsisisi. Pagkatapos ay tinalikuran niya ang lahat. Ang talyer, ang kotse, ang mga alaala ng kanyang ama. At ang lalaking nagsimula na niyang pagkatiwalaan, ang lalaking sumira sa tiwalang yon. Nagkamali ka. Bulong niya sa hangin, mas para sa sarili niya kaysa para sa kanino man. Isang napakalaking pagkakamali. Nang makalabas siya ng gate, doon lang siya pinakawalan ng kanyang mga tuhod. Napasandal siya sa pader sa labas. Ang kanyang paghinga ay sunod-sunod at mababaw. Doon lang niya naramdaman ang bigat ng kanyang pagkatalo. Lahat ay nawala. Ang kanyang dangal, ang kanyang pagkakataon, ang kanyang pag-asa. Biglang nag-umpisang umambon. Maliit, malalamig na patak ng ulan na tila nakikisimpatiya sa kanya. Hindi niya ito ininda. Hinayaan niya ang ulan na basain ang kanyang buhok, ang kanyang mukha. Hinayaan niyang humalo ang mga patak nito sa mga luhang sa wakas ay nagsimula nang bumagsak mula sa kanyang mga mata. Mapait siyang napangiti. Sinuwerte pa rin pala siya. Ang ulan
ang magiging perpektong takip para sa kanyang mga luha. Walang sino man ang makakaalam na sa ilalim ng kulay abo na langit ng Maynila, isang babaeng mekaniko mula sa probinsya ang umiiyak, hindi dahil sa isang sirang makina, kundi dahil sa isang sirang puso. Habang nakasandal siya roon, basang-basa at miserable, biglang nag-vibrate ang cellphone sa kanyang bulsa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha ito. Inakala niyang tumatawag ang kanyang ina para mangumusta, ngunit isa itong text message mula sa kanyang nanay. Anak, may nakita pa pala akong isang papel na nakasiksik sa ilalim ng baul. Mukhang importante. Pinicturan ko. Sa ilalim ng text, mayroong isang image file. Nang may pag-aatubili, binuksan niya ito. Malabo ang kuha dahil sa dilim at sa nanginginig na kamay ng kanyang ina. Ngunit habang tinititigan niya ang imahe sa basang screen ng kanyang telepono, unti-unting luminaw ang nakalarawan. Hindi ito sulat. Isa itong lumang blueprint. Isang detalyadong teknikal na diagram ng isang komplikadong sistema ng makina. Sa ibabang kanang sulok, mayroong 2 pirma. R. de Salcedo, B. Reyes, at sa ilalim ng mga pirma, may isang maliit na nota na isinulat ni Kamay na tila idinagdag sa huling sandali. Isang mensahe na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso at nagbigay liwanag sa madilim niyang mundo. Para sa ating mga tunay na tagapagmana. Ang katahimikan na naiwan sa garahe matapos umalis ni Alena ay mas maingay pa kaysa sa pagsabog kanina. Ang amoy ng sunog na wire ay nanunuot pa rin sa hangin. Isang paalala sa naganap na sakuna at sa desisyon na ginawa ni Marco. Pumasok siya sa kanyang opisina at isinara ang pinto, ngunit hindi nito kayang harangan ang mga titig ng kanyang konsensya. Umupo siya sa kanyang silya, ngunit hindi siya mapakali. Tumingin siya sa mga papeles sa kanyang mesa, ngunit ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Alena, ang pag-asa, ang pagkadurog, at sa huli, ang tahimik na paghatol. Nakalimutan mo ang journal ng papa mo. Ang mga salita nito ay umaling-awngaw sa kanyang isipan. Kinuha niya ang maliit na itim na journal mula sa kanyang bulsa. Binuklat niya ito muli sa huling pahina. Isang malaking pagkakamali ang lahat. Ang lahat dahil sa pride. Kung maibabalik ko lang, kung makakahingi lang ako ng tawad. Pride. Kayabangan. Ang parehong kasalanan na nagtulak sa kanyang ama na talikuran ng isang kaibigan ay ang parehong kasalanan na nagtulak sa kanya na talikuran ng isang babaeng nagsasabi ng totoo. Natakot siya para sa reputasyon ng kanyang kumpanya. Natakot siya sa sasabihin ng kanyang mga tauhan. Natakot siyang magkamali. At dahil sa takot na yon, nagawa niya ang pinakamalaking pagkakamali. Kinuha niya ang sulat na naglantad sa pagkatao ni Leo. Muli niya itong binasa. Ang bawat salita ay isang dagok sa kanyang puso, isang pag-amin sa kahinaan ng kanyang ama, at isang salamin ng kanyang sariling kahinaan. Paulit-ulit siyang naglakad-lakad sa loob ng kanyang opisina na parang isang hayop na nakakulong sa hawla. Ang mga salita ni Alena at ang mga salita ng kanyang ama ay nag-aaway sa kanyang isipan. May naghigpit sa turnilyo. Patawarin mo ako sa hindi ko pagiging isang tunay na ama. Sinusubukan niyang burahin ang legacy ng papa mo. Ang lahat dahil sa pride. Bigla siyang napatigil. Huminga siya ng malalim. Ang pagdududa na kanina pa kumakain sa kanyang sistema ay naging isang matibay na katiyakan. Kailangan niyang malaman ang totoo. Para sa sarili niya, para sa kanyang ama, para kay Alena. Lumabas siya ng opisina. Ang mga mekaniko ay nagliligpit na. Nag-uusap pa rin tungkol sa nangyari. Hindi niya sila pinansin. Naglakad siya ng diretso patungo sa kotseng pula. Sinuri niya ang relay box. Totoo. Magkadikit ang mga wire. Isang malinaw na kasalanan. Ngunit nang suriin niya ang mga tornilyo sa takip nito, may napansin siyang isang maliit na bagay.
Isang sariwang gasgas sa ulo ng isang tornilyo. Isang gasgas na gawa ng isang screwdriver na dumulas. Naalala niya ang mabilis na pagkilos ni Leo kanina. Ang pagiging palihim nito. Pumasok siya sa kotse at yumuko sa ilalim ng dashboard sa lugar kung saan huling nagtrabaho si Alena. Sinundan niya ang bawat wire na ikinabit nito. Ang lahat ay malinis. Ang lahat ay perpekto. Ang pagkakagawa ay profesional. Gawa ng isang taong may pag-iingat at kaalaman. Walang mali. Walang pagkakamali. Ang ebidensya ay malinaw. Inosente si Alena. Isinara niya ang kanyang mga mata at isinandal ang kanyang ulo sa manibela. Isang malalim na pagsisisi ang bumaha sa kanyang kaluluwa. Habang si Marco ay nakikipaglaban sa kanyang sariling demonyo, si Alena naman ay nakatayo sa ilalim ng tumigil ng ulan, sa labas ng isang maliit na coffee shop, hindi kalayuan sa talyer. Ang kanyang damit ay medyo basa pa, ngunit hindi na niya ito nararamdaman. Ang lahat ng kanyang atensyon ay nakatuon sa imahe sa kanyang telepono. Ang blueprint. Paulit-ulit niyang pinalalaki ang bawat detalye. Ito ay isang diagram para sa isang custom-built dual injection system. Isang bagay na napaka-abante para sa panahon nito. Isang inobasyon na pinagsasama ang lakas ng isang carburetor at ang kahusayan ng fuel injection. Isang hybrid system, ang secret project. Sinundan niya ang mga linya at koneksyon sa diagram at biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Ang mga lugar na minarkahan niya kanina ng X, ang fuel line, ang distributor, ang vacuum hose, ang fuse box, lahat sila ay mga kritikal na bahagi ng custom system na ito. Ang mga sinisira ni Leo ay hindi lang basta piyesa. Ito ang mga mismong piyesa na nagpapaiba sa kotseng ito sa lahat. Ang mga piyesang may pirma ng kanyang tatay Ben. Hawak na niya ang pruweba. Ang baril na umuusok pa. Ito ang susi sa lahat. Isang bagong apoy ang nagliyab sa kanyang dibdib. Tinunaw ang lahat ng bakas ng luha at pagkabigo. Hindi pa tapos ang laban. Hindi niya hahayaan na ang legacy ng kanyang ama ay mabura ng ganoon na lang. Hindi niya hahayaan na manalo ang isang sinungaling. Napatingin siya sa direksyon ng Manila Precision Motors. Ang mga ilaw sa loob ay nagsisimula ng mamatay, pero alam niya, kailangan niyang bumalik. Huminga siya ng malalim, tinipon ang lahat ng natitira niyang lakas. Ang takot ay napalitan ng tapang. Ang pagdududa ay napalitan ng determinasyon. Nag-umpisa siyang maglakad, pabalik. Hindi na siya ang babaeng mekaniko na umiiyak sa ilalim ng ulan. Siya na ngayon si Alena Reyes, anak ni Ben Reyes, at babawiin niya ang ninakaw sa kanila. Naglakad siya pabalik sa gate ng garahe. Sarado na ito, ngunit ang maliit na pinto para sa mga tao ay bukas pa. Pumasok siya. Ang security guard ay nagulat nang makita siya, ngunit bago pa man ito makapagsalita, nagpatuloy siya sa paglalakad papasok. Ang garahe ay halos madilim na. Maliban sa ilang ilaw na naiiwan para sa seguridad, tahimik na. Ngunit sa gitna ng katahimikan, nakita niya ang isang figura na nakatayo sa tabi ng kotseng pula. Si Marco. Naghihintay ito na para bang alam nitong babalik siya. Nang makita siya nito, walang pagkagulat sa mukha nito. Tanging isang malalim na kalungkutan at pagsisisi. Huminto si Alena, ilang talampakan ang layo mula rito. Ang hangin sa pagitan nila ay puno ng mga salitang hindi kailangang bigkasin. Sa huli, si Marco ang unang nagsalita. Patawad, sabi nito. Ang boses ay basag. Ang salitang patawad ay lumutang sa tahimik na hangin ng garahe, isang alay ng kapayapaan sa gitna ng digmaan. Tinitigan ni Alena si Marco at sa mga mata nito, nakita niya ang bigat ng pagsisising sinasabi nito. Hindi ito isang salita na binitawan lang ng basta-basta. Ito ay isang bigat na buhat-buhat nito. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang boses ang pumunit sa kanilang sandali. Anong ginagawa mo pa rito? Pareho silang napalingon. Mula sa dilim,
Lumabas si Leo Vargas. Tapos na ang kanyang pagpapanggap. Ang maskara ng pagiging magalang na hepe mekaniko ay tuluyan ng natanggal. Ang nakatayo sa harapan nila ngayon ay isang taong puno ng galit at pagkasuklam. "Umalis ka na. Sinisanti ka na, hindi ba?" sabi ni Leo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy habang nakatingin kay Alena. "Hindi siya aalis, Leo," mariing sabi ni Marco. Humakbang ito para bahagyang maprotektahan si Alena. "Alam na namin." Isang mapait na tawa ang kumawala kay Leo. "Alam? Anong alam ninyo? Na incompetent siya. Na muntik na niyang sunugin ang lugar na to?" "Hindi," sagot ni Alena. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matatag. Itinaas niya ang kanyang cellphone. Ang screen ay nagliliwanag sa dilim. Ipinapakita ang blueprint. "Alam namin ang tungkol dito. Ang secret project ni na Don Ricardo at Tatay Ben. Ang dual injection system na pilit mong binubura sa kotseng to." Natigilan si Leo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang diagram. Ang kanyang pagtawa ay naglaho, napalitan ng isang hindi makapaniwalang pagkagulat. Saan mo nakuha yan?" "Ito ang pruweba, Leo," sabi ni Alena. "Bawat salita ay may diin. Bawat piyesang sinabutahe mo, ang fuel line, ang distributor, ang vacuum hose, lahat yan, parte ng disenyo na ito. Hindi mo ako sinusubukang sirain. Sinusubukan mong sirain ang alaala nila." "Kasama ka sa proyektong yon, hindi ba, Leo?" tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pait. "Ikaw ang apprentice na binanggit ni Papa sa mga sulat niya." Huminga ng malalim si Leo na parang isang torong sinusugatan. Tumingin siya mula kay Alena patungo kay Marco. Ang kanyang pagkukunwari ay gumuho na. "Oo, ako nga. Ako ang kasama niya. Ako ang nagpupuyat kasama niya para buuin yan, habang ang tagapagmana ay mahimbing na natutulog sa kanyang mansyon. Kung ganoon, bakit mo ito sinisira?" tanong ni Alena. "Dahil hindi dapat sa inyo iyan." Sumabog si Leo. Ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong garahe, puno ng sakit at galit na naipon sa loob ng maraming taon. "Dapat sa akin yan. Ang proyektong yan. Ang talyer na taya ang pangalan. Dapat sa akin ang lahat ng yan." "Leo," nagsimulang magsalita si Marco. Ang kanyang boses ay may halong awa. "Huwag mo akong kaawaan," putol ni Leo. "Mayroon ka ng lahat, Marco. Ang pangalan, ang pera, ang pagmamahal ng isang ama na hindi ko kailanman naramdaman. At ikaw," lumingon ito kay Alena, "anak ka ng traidor. Iniwan niya kami. Iniwan ni Ben Reyes ang kumpare niya sa gitna ng lahat dahil sa pera." "Hindi yan totoo," sigaw ni Alena. "Totoo yon. Narinig ko mismo ang pag-aaway nila. Umalis ang tatay mo dahil may mas magandang offer sa kanya. At si Ricardo, ang magaling kong ama. Sa halip na ipaglaban ang pinangarap namin, hinayaan niya lang. Pare-pareho silang mahina." Sa wakas, inilabas ni Marco ang nakatuping sulat mula sa kanyang bulsa. "Nagkakamali ka, Leo. Hindi siya mahina. Nagsisisi siya." Ibinigay niya ang sulat kay Leo. Nag-aalangan man, kinuha ito ni Leo at binuklat. Sa ilalim ng nag-iisang ilaw sa garahe, binasa niya ang sulat kamay ng kanyang ama. Sa unang pagkakataon, binasa niya ang tungkol sa pagsisisi. Binasa niya ang tungkol sa paghingi ng tawad. At binasa niya ang kanyang pangalan, kinikilala bilang anak. Ang galit sa mukha ni Leo ay dahan-dahang natunaw. Ang kanyang mga balikat ay nanghina. Ang sulat ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na mga kamay. Napayuko siya at isang hikbi ang kumawala mula sa kanyang dibdib. Isang hikbi na naglalaman ng lahat ng sakit, pag-iisa at galit ng isang batang lalaki na hindi kailanman nakilala ang kanyang ama. Ang buong garahe ay napuno ng tunog ng kanyang pagtangis. Napanood ni na Marco at Alena ang pagguho ng isang taong binuo,
ang kanyang buong buhay sa pundasyon ng galit. Ngunit ang sandali ng katahimikan ay biglang naputol. Sa isang iglap, ang kalungkutan ni Leo ay muling naging isang mabangis na galit. Isang galit na wala ng direksyon, isang galit na gusto na lang manira. Kung hindi ito mapupunta sa akin, bulong niya. Ang kanyang mga mata ay mailap at puno ng isang nakakatakot na liwanag. Bago pa man makakilos sina Marco at Alena, dumampot si Leo ng isang malaking sledgehammer mula sa isang kalapit na workbench. Walang makikinabang nito. Sigaw niya. Itinaas niya ang mabigat na martilyo sa ere at buong lakas na isinugod patungo sa kotseng pula. Patungo sa huling alaala ng kanyang ama. Patungo sa simbolo ng lahat ng kanyang pangarap at kabiguan. Ang imahe ni Leo na tumatakbo, hawak ang sledgehammer na nakataas, ay tila isang eksena mula sa isang masamang panaginip. Ang bakal na ulo ng martilyo ay kumikinang sa ilalim ng ilaw, handang wasakin ang makinis na katawan ng pulang Porsche. Leo, wag! Ang sigaw ni Marco ay sabay sa pagkilos niya. Sa isang iglap, nawala ang Marco na negosyante. Ang lumabas ay isang kapatid na gustong pigilan ang isa pang kapatid sa paggawa ng isang bagay na pagsisisihan nito habang buhay. Itinulak niya si Alena palayo sa panganib at sinalubong si Leo. Niyakap niya ito mula sa tagiliran. Ginamit ang bigat ng kanyang katawan para ilihis ang bagsak ng martilyo. Isang nakakabinging kalabog ang umalingaw-ngaw nang tumama ang sledgehammer sa sementadong sahig. Ilang pulgada lang ang layo mula sa fender ng kotse. Nagtalsikan ang mga piraso ng semento. Nagpambuno sila, ang dalawang magkapatid na hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataong maging pamilya, ay naglalaban ngayon sa gitna ng garahe sa ibabaw ng mga anino ng kasalanan ng kanilang ama. Bitawan mo ako, sigaw ni Leo, pilit na kumakawala. Hindi kita bibitawan, hindi kita hahayaang gawin to, sagot ni Marco, buong lakas na nakayakap. Samantala, ang ingay ay nakaagaw ng pansin ng security guard at ng iilang mekaniko na nag-overtime. Mabilis silang tumakbo para tumulong. Pinagtulungan nilang hawakan si Leo na ngayon ay humahagulgol na lang sa pagod at kabiguan hanggang sa makuha nila ang martilyo mula sa kanyang mga kamay. Dumating ang mga pulis. Ang mga kumikislap na ilaw ng kanilang sasakyan ay nagpinta ng asul at pula sa loob ng tahimik na garahe. Habang isinasakay si Leo sa patrol car, ang kanyang mga mata ay naghahanap. Hindi kay Alena, kundi kay Marco. Nagkatinginan sila sa huling pagkakataon. Walang salitang binitawan, ngunit sa mga mata ni Leo, nakita ni Marco ang lahat. Ang galit, ang sakit, at isang maliit, halos hindi makitang kislap ng pasasalamat. Dahil pinigilan siya. Nang mawala na ang sasakyan ng pulis, isang malalim at mabigat na katahimikan ang muling bumalot sa Manila Precision Motors. Naiwan sina Marco at Alena kasama ang iilang mekanikong saksi sa lahat. Walang sino man ang nangahas magsalita. Si Marco ay lumapit sa kotseng pula. Hinaplos niya ang fender kung saan muntik nang tumama ang martilyo. Pagkatapos ay humarap siya kay Alena. Ang kanyang mga mata ay basang-basa, hindi sa luha ng kalungkutan, kundi sa luha ng isang taong sa wakas ay nakalaya mula sa isang mabigat na pasanin. Alena, patawad, ulit niya. Ngunit ngayon, ang salitang iyon ay may mas malalim na kahulugan. Patawad sa hindi pagtitiwala. Patawad sa pagiging duwag. Patawad sa lahat. Hindi sumagot si Alena. Sa halip, lumapit siya sa driver's side ng Porsche. Binuksan niya ang pinto. Tumingin siya kay Marco at bahagyang ngumiti. Marami pa tayong dapat pag-usapan, sabi niya. Pero sa tingin ko, may kailangan muna tayong tapusin, naintindihan ni Marco. Sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ng mga natitirang mekaniko, na ngayon ay puno na ng respeto at paghanga para kay Alena,
Magkasama nilang tinapos ang trabaho. Ikinabit ni Alina ang bagong fuse. Inayos ni Marco ang mga wire sa relay box. Walang naguutos, walang nagmamando. Sila ay dalawang mekaniko na nagtutulungan, nagsasalita sa iisang wika ng makina. Nang matapos ang lahat, ibinigay ni Marco ang susi kay Alena. "Karapatan mo to," sabi niya. Umupo si Alena sa driver's seat. Ang lahat ay napatigil sa paghinga. Ang buong garahe ay naghintay. Huminga siya ng malalim, isinusi ang susi at marahan itong pinihit. Sa unang segundo wala, sa pangalawa, isang pag-ubo mula sa makina. At sa pangatlong segundo, isang malakas at perpektong ugong ang pumuno sa buong lugar. Ang makina ng 1972 Porsche 911 Targa, matapos ang 15 taon ng pananahimik, ay muling nabuhay. Ang tunog nito ay hindi lang tunog ng isang makina. Ito ay tunog ng tagumpay, tunog ng paghilom, tunog ng pag-asa. Napuno ng palakpakan at sigawan ang buong talyer. Pinatay ni Alena ang makina at bumaba ng kotse. Lumapit sa kanya si Marco. Ang kanyang mukha ay naliligo sa liwanag ng isang bagong simula. "Ang galing mo," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng sinserong paghanga. "Magaling tayo," pagtatama ni Alena. At magaling sila. Itinuro niya ang blueprint sa kanyang cellphone. Ang disenyo nina Don Ricardo at Tatay Ben. Tinitigan ni Marco si Alena. Ang babaeng inakala niyang isang simpleng probinsyana ay ang siyang nagligtas sa legacy ng kanyang ama at sa proseso ay nagligtas din sa kanya mula sa kanyang sarili. "Ang piyesa," sabi ni Marco. Naaalala ang kanilang orihinal na usapan. "Ang C38 fuel regulator, ipapakuha ko." Umiling si Alena. "Huwag na." "Pero yan ang dahilan kung bakit ka naparito." "Naparito ako para sa isang piyesa," sabi ni Alena. Tinititigan siya ng diretso sa mata. "Pero sa tingin ko, may mas mahalaga akong nahanap." Isang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ngunit ngayon, ito ay isang katahimikang puno ng mga posibilidad. Ang talyer na ito, nagsimulang magsalita si Marco, ay binuo sa pundasyon ng 2 tao. Ngunit sa loob ng maraming taon, isa lang ang kinikilala. Panahon na para baguhin yon. Huminga siya ng malalim. "Alena Reyes, gusto kong manatili ka rito. Hindi bilang isang hamak na mekaniko. Gusto kong maging partner kita. Tulungan mo akong itayong muli ang Manila Precision Motors. Gawin natin itong isang lugar na sumasalamin sa talino at integridad, hindi sa pangalan o kasarian. Isang lugar na karapat-dapat sa legacy ni Ricardo de Salcedo at Ben Reyes." Tumingin si Alena sa paligid. Sa mga mekanikong nakangiti na ngayon sa kanya. Sa kotseng pula na kumikinang sa ilalim ng ilaw. At kay Marco na nakatayo sa harapan niya, inaalok hindi lang isang trabaho, kundi isang pangarap, isang bagong simula. Isang nangiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi. Isang tunay at maningning ng ngiti. "May isang kondisyon," sabi niya. "Kahit ano. Tatawagan natin si Tatay Ben," sabi ni Alena. "At ikaw mismo ang mag-iimbita sa kanya pabalik dito." Isang malapad na ngiti rin ang gumuhit sa mukha ni Marco. Sa unang pagkakataon, umabot ito hanggang sa kanyang mga mata. Deal. Sa sandaling iyon, habang sila'y nakatayo sa tabi ng kotseng simbolo ng isang masakit na nakaraan na ngayon ay naging tulay na para sa isang magandang kinabukasan, biglang nag-ring ang cellphone ni Marco. Isang hindi pamilyar na numero. "Hello," sagot niya. "Mr. Marco de Salcedo?" Tanong ng isang formal na boses. "Ako po si Attorney Diaz, ang abogado ng yumaong si Don Ricardo de Salcedo. Mayroon po kasing ilang probisyon sa kanyang last will and testament na hindi pa nabubuksan, na nakatakdang buksan lang kapag ang isang taong nagngangalang Leo Vargas ay opisyal na kinilala."
Napatanga si Marco. Tumingin siya kay Alena na nagtataka sa kanyang reaksyon. Tila ang kwento ng kanilang mga pamilya ay hindi pa pala tapos. Ito ay bagong simula pa lang. At dito nagtatapos ang kwento ni na Alena at Marco. Isang kwentong isinilang mula sa kalawang ng nakaraan at pinanday ng tapang at pag-ibig. Maraming salamat. Mahal kong tagapakinig. Sa iyong paglalakbay, kasama ko sa bawat kabanata ng kanilang buhay. Bawat salita na aking isinulat, bawat emosyon na aking inilarawan, ay iniaalay ko sa iyo. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin. Isang pagtuklas sa kung paano ang mga sugat, gaano man kalalim, ay kayang hilumin ng pagpapatawad at kung paano ang pinakamatibay na pader ng pagdududa ay kayang tibagin ng isang pusong tapat. Naway manatili sa inyong puso ang aral ni na Alena at Marco, na ang tunay na halaga ay hindi nasusukat sa pangalan o kasarian, kundi sa galing, integridad, at sa kakayahang magmahal nang walang hinihintay na kapalit. Naway magsilbi itong paalala na sa bawat pagsubok at sa bawat pagkadapa, laging may naghihintay na bagong simula. Ang inyong pakikinig ang nagbibigay buhay sa mga kwentong tulad nito. Ano ang pinakapumatak sa inyong puso? Anong aral ang inyong natutunan? Inaasahan kong mabasa ang inyong mga komento. Hanggang sa ating muling pagsasama sa susunod na kwento. Nagmamahal, hindi binasa ang sulat ko,